Guri-guri mga kanitib, balik po tayo dito sa ating programa po, no, sa The Philippine Native Chicken Digital TV. No, magandang araw po sa ating mga kasamahan, no, sa mga kayong banda ng Pilipinas, o di kaya sa ating mga FW that keep on following no, The Philippine Native Chicken. No, magandang araw po sa inyong lahat. No. This program is brought to you by Central Philippine University Heidelberg President, Reverend Dr. Ernest Howard de Gohoy. Kasama na po aming Chairman of Board Trustee, no, Attorney Peter Corbera. No? Ngayong araw, patuloy po tayo no, sa ating advokasya no, sa pagpalawak ng kalaman tungkol sa pag-alaga ng native chicken in commercial scale. Kasama natin ngayong araw no, ang ating technical partner, si Ms. Dana Marie Estoy Gabasa. Ito po yung kaibigan, no, si Philippine Native Chicken. Kakibat po nyo sa pag-alaga ng native chicken in commercial scale. No? Doc James, for short. No, magandang araw po sa ating lahat no, na nakatune ngayon no, dito po sa ating programa sa The Philippine Native Chicken Digital TV. No? Isa po to sa ginagawa natin na kung saan po no, in behalf of the busy schedule that we have no, ginawa na natin to that every time no, in our live stream program no, maipasok natin to recorded program para kahit paano po makapabigay po to ng kalinawagan no, sa ating mga ka-native no, that keep on sending questions no, sa the Philippine Native Chicken inboxes. No, yung ko bakit na sa ating mga ka-native no, if you have some questions or queries, no, pwede bang i-message yung direkta po sa Philippine Native Chicken no, because this is a recorded program no, para po sa araw na to. No. Isa kasi sa magawa po natin that every time na may mga query po na kung anong pinakamaraming queries, no, yan po ang ating tinutugunan po. So ito kabahagi pa rin ito no, ng ating diskusyon. No, parte po sa pag-alaga ng native chicken in commercial scale mga ka-native. No, ito kasi ang mga titingnan natin na i-possible po na makatulong po tayo nationwide no, sa ating mga ka-native no, sa amang bahagi ng mundo. And right now, no, the Central Philippine University Research Center for Philippine Native Chicken, no, gumagawa na po tayo ng mga hakbang. No, this is what we call the trial activity that we have no, that will be assisting up to the marketing of your native chicken. For as long as it goes along sa quality demanded by our market. And that is why that sa mga gusto po mag-alaga native chicken commercial scale, no, lalo na po dito sa Iloilo, na gusto po makibahagi po no, sa ginagawa namin ngayon. No, actually ngayon po, if the total farm will be stocked na abutin po tayo almost mga 2,200 no, feeder stocks lahat sa different farm no, situated here no, sa may Panay and Panay Island po. Yung kung bakit na sa ating mga ka-native, no, basta malapit-lapit dito sa Central Philippine University and wanted to be part no, ng ating activities ngayon, na please drop by dito po sa atin sa may Central Philippine University para mabigyan po natin kayo ng gabay no, on how it will be done. No. So ito po sa ating mga native, once that the dry run that we'll be doing here at Iloilo no, will become successful, yung kung bakit na sa ating mga native, no, ang hinihingi namin po, kaunting panalangin na lang po na kami po ay mabigyan po ng kaliwagan sa daan na pupuntahan namin para maging successful activity na to para later on no, as always no, mentioned no, by our ka-native no, sana mapalawak na po ang Philippine Native Chicken o kung ang Central Philippine University na abot po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. And that is why that tibay lang ang loob ginagawa namin ngayon na para at least no, mampisa na kung saan now, we can institutionalize really the production of native chicken in commercial scale. And that is why the Central Philippine University, no, together with the Philippine Native Chicken, no, we are doing this one para po at least yung ma-simulate natin talaga na ano ba ang kalagayan ng commercialization of native chicken. No, alam nyo kasi mga native when we started the commercialization then, way back, I think that is way back. Ginawa kasi namin noon, no, yung proposal o study na yan was conceptualized no, way back 2000, I think that was 2007, 2008, na-implement siya 2010, no? Ang commercialization. Kaya lang, naudlot ang implementation ng simulation of commercial production of native chicken.
Yung kung bakit na ang grupo namin kasi noon is 5 university o throughout Western Visayas na nagsanib persa para po na ma-simulate kaya lang na nagka-problema along the way, and yung kung bakit the commercialization na ipagpatuloy na lang ng Central Philippine University starting way back into 2012 hanggang ngayon po, almost mga 12 years na po kami on commercialization, and that is why that halos na kumpleto na namin ang teknolohiya, and ang isa kasi native na nakita namin is that na for as long as the research station by themselves will not be engaging directly in the commercialization, hindi po natin ma-appreciate, and we'd like to thank Department of Science and Technology sa pag-open the opportunity, Department of Agriculture, Bureau of Cultural Research for trusting us, ang Commission on Higher Education, and even some other government agencies na kung saan po kahit na paano po nagbigay tulong sa atin para maitaguyod ang pag-alaga ng native chicken and commercial scale. And that is why that at Philippine Native Chicken kami na mismo ang nag-commercialize para at least ma-experience namin dito sa station, and then ano ba dapat ang gawin. And that is why that kaya sabi ko noon that kahit ano natin na palawak o paabot ng teknolohiya it does not stop from the technical assistance or technical support. Naalala ko kasi noon yung activity together with the Department of Agriculture, yung market linkage, ganun pa rin nangyari mga ka-native. And that is why that sabi ko let's try to engage directly yung kung bakit na medyo marami-rami na produkto natin na naipalabas natin dito mga native, and hoping that this 2024 will be starting to penetrate supermarket or malls na kung saan po magbibinta na po tayo ng native chicken. Yung kung bakit na sa magusto po na mag-join in this kind of venture, basta malapit nandito sa amin, for the meantime, while we are still developing yung breed talaga ng manok na kung saan angkop talaga sa pangailangan ng racers at saka pangailangan ng ating market, baka by 2026 and praying for that na baka maikot na natin ang buong Pilipinas kasama na po ninyo si Philippine Native Chicken. It is the advocacy that we are doing in right now para po at least matulungan ang mga racers ng native chicken all throughout the country. Yung kung bakit na palagi sabi natin is that we started raising native chicken even then, started then as early as 1970s, nagiging problema natin hanggang ngayon. Kung tingnan niyo po ang inventory ng native chicken all throughout the Philippines, hindi umakyat ang population ratio compared with the commercial breeds. Why? Because of the limitation of technology, the breeds, and even in terms of what they call the technical or marketing support. Pero I think sa tingin ko po, and looking on the experiences and the development of the broiler and the layer industry, kailangan muna napasukan natin until such time that the industry by itself will become sustainable together with the various stakeholders. And that is why that Central Philippine University, dito po under the College of Agriculture, Resources, and Environmental Sciences, pinapasok na natin para at least maumpisa na natin this 2024. Yung kung bakit na sa ating mga native dito po sa Iloilo, papasok na po si Philippine Native Chicken in 5 branches of the Robinsons Mall dito po sa Iloilo. So pakiantabay na lang po para matikman niyo po ang quality ng manok ng Philippine Native Chicken. Iba kasi yan mga ka-native para at least kayo na mismo ang maghusga kung anong pinakaiba niya with other native chicken. And the processing of it, it is not being dressed kung saan-saan na mga ka-native, but it is being dressed in a National Meat Inspector Service certified dressing plant, and it is being transported using also the NIMI certified vehicle po mga ka-native. Para at least ang parating na manok po sa inyo, sigurado po kayo na safety po sa inyo po mga ka-native.
That is what we are doing here na ito, para at least na the industry talagang may simulate natin, and we'd like to exert all our effort na kung saan po na to propel the Philippine chicken industry in this country. Kailangan namin po ang tulong po ninyo in terms of prayers, and possibly sa iba nating mga followers dito from government agency, if you find that this activity of Central Philippine University is a noble one in helping the industry. Kayo na pong bahala. I know that we are doing this one in our meager resources na dito po sa amin. But we are doing this one para po sa ating mga-native, para po natulungan ang bawat ka-racers natin. Ngayong araw po, pagpatuloy po natin ang diskusyon. Actually, we mentioned about the chronic respiratory disease, or what we call the HALAP, and we end up discussing about the sigilosis caused by the Shigella. Ngayong araw po, pag-usapan naman natin ang infectious coryza. Alam niyo mga ka-native, may mga minsan sabihin mo na, Dok, siguro nagka-infectious coryza yung manok ko. Actually mga ka-native, pag ang infection, isang mata lang ang nag-swell, ibig sabihin po hindi yan coryza mga ka-native. Pag isang mata lang po ang nag-swell, ibig sabihin na it is caused by what they call the Mycoplasma glycerticum mga ka-native. And that is why that coryza and Mycoplasma usually occurring together. Pag magsama silang dalawa po mga ka-native na masyadong masakit ang epekto niyan sa ating pong kawan ng manok. Actually, the infectious coryza po is caused by a bacterial, that is bacterium in nature, that is what they call the Abibacterium paragallinarum. And this kind of bacteria po, hindi naman sa ibig sabihin na itong sakit po piniduma po sa tao, but itong sakit po is para lang sa manok. Otherwise, pag nag-swell din mata nyo, may ma-experience kasi kami mga ka-native that there are some other farm caretaker na lalo na sa maramihan ang inalagaan nilang manok. There are some cases na pati yung mata nila nag-swell. Yung po bakit na sa ating mga nag-alaga ng manok dyan, lalo na pagmaramihan, ingat-ingat po tayo sa decomposing excreta of the chicken. It is made up of noxious gases to the point that it can even trigger infection po sa atin if we are not keen enough to practice what they call the biosecurity measures and even the health standard that we are doing in our farm. Now, balik po tayo dito sa ating infectious coryza. Ano ba ang infectious coryza, or what they call caused by what they call the Abibacterium paragallinarum? Actually, mga ka-native, ang coryza po, ang nature ng coryza, that is what they call the respiratory in nature. Pag sinabi natin respiratory in nature, ibig sabihin po, ang inatake po niyan is baga ng manok. Yung ko bakit na kunting ingat, but halos makatulad sila mga ka-native with the Mycoplasma glycerticum. Yung ko bakit sabi ko kanina, halos ang mga sintomas nila magkapariyo yan mga ka-native. Kaya lang, ang pinagkaiba nila, pag dalawang mata na talaga ang nadali, ibig sabihin po mga ka-native na it is caused by what they call the infectious coryza. Pero kung isa lang ang mata ng manok nyo is affected, ibig sabihin po na it is still Mycoplasma glycerticum. And usually po, ang nangyayari na ang coryza po ang pasok, hindi isa yung una, na ang coryza po ang pasok, siya yung sa bandang huli. And that is why that pinibang yung ko bakit na to control it, na kung maiwasan po ninyo ang sipon halak, ibig sabihin po pati ang coryza, kaya po natin na iwasan. Alam niyo mga ka-native, that is why that even the design of housing that we have here at Central Philippine University, ginawa na natin ng mga ka-native na kung saan po the infection, yung flow ng hangin po is maliwalas. Now, kaya nga sabi kayo that is not a zoonotic in nature. Ibig sabihin po, huwag po kayo mag-alala
na hindi naman sa ganon kasabihin natin that ang sakit na to from manok na is capable of transmitting to human po mga ka-native. Hindi po, sa manok lang to ha. And usually po ng coryza, secondary infection. Ang primary infection, either secondary or tertiary infection, level of infection. Ibig sabihin, ang una, possibly it is because of the untidy environment. Pangalawa, pasukan yan ng mycoplasma. And then, pangatlo, pagpasok ng ating infectious coryza. Now, ang limitan na apektado nito mga ka-native is yung ating mga pellets or what we call the replacement stocks. At saka yung nangingitlog talaga. Pero, may mga cases also with the chicks. Pero sa chicks kasi, sa mga sisiyo nyo kasi mga ka-native, hindi sa ganon ka-prominente. Ang pinaka-prominente po sa ating mga ka-native sa sisiyo po is yung tawag dito yung Mycoplasma glycepticum. However, it will start to occur when your chicks is aging about 3 weeks old. Ibig sabihin, doon nag-uumpisa yan 3 weeks. Ang malala pa dito ka-native the rate of infection increases with the increases of AIDS. Ibig sabihin po there is a positive correlation between the AIDS and the rate of infection due to coryza among your chicken. Ibig sabihin, pag medyo malaki ng manok ninyo, at saka nag-swell na yung kanyang mata, dalawang mata, hindi na yan Mycoplasma glycepticum mga ka-native. That is already known as what they call the infectious coryza mga ka-native. Kaya lang, hindi naman sa ganon po. Actually, kung tingnan po natin, based on studies sa buong mundo, actually, yung may tatlong serobars kasi ang infectious coryza. Ibig sabihin po ng serobars, ibig sabihin po na meron po siya mga substrain pareho sa COVID-19 na it possesses various substrain located in various area po. And that is why that dito po sa infectious coryza, ang kanyang serobars po is tatlo. Ibig sabihin po tatlong klase ito. There is what they call the presence also, what they call the vaccine for this kind of infection na ka-native. But dito po sa atin sa primitive chicken, medyo hindi naman sa ganoon ka-prominente, but mabuti na yung alam nyo na ang pinagkaiba pala na pag yung infection talaga nag-swell yung mata, iisa lang. Usually po ang occurrences is about mga incubation is about 10 to 14 days na makita nyo halos nag-swell na yung mata niya. Pero with that time, kung ang mata isa pa rin mata niya ang apektado, ibig sabihin po that is what we call the Mycoplasma glycepticum mga ka-native. Next slide. Now, ano ba ang mga signales o sinyas na kung saan po ang manok po natin is infected with what we call the infectious coryza mga ka-native. By the way po, if you found this po informative, pakishare naman po dyan sa respective pages po ninyo para at least mas marami po ang alam po nito mga ka-native. At saka kung hindi pa kayo nakapag-follow, nakapag-subscribe, o di kaya nakapag-like ng ating page, please do so para at least every time that we are posting the new videos or new posting po, automatically you will be notified by our social media platform mga ka-native. Now, in terms of what they call the clinical signs, ano ba ang mga signs ng kung saan ibig sabihin meron na po siyang infection? Alam niyo mga ka-native, as I mentioned, the CRB papunta doon sa Shigella, Shigelliosis, papunta po dito sa coryza. May mga common signs and symptoms kasi yan mga ka-native. Yung kung bakit natin, kung ano ba ang pinaka-prominente over the other. Now, yung pananamlay or what they call the weakening. Talagang ganyan mga ka-native, kahit po tayo tao. Pag infected po tayo, ibig sabihin po, ang pananamlay na dyan palagi yan mga ka-native. Sino ba ang may sakit na tumatakbo pa? There are also some cases kaya mga ka-native based on study conducted dito sa CPO po. Bakit? Now, we found out na yung Mycoplasma glycepticum pala, I know that it can be controlled using the tawag dito yung garlic emulsified concentrate mga ka-native. Pero with the continuous use of the phytomedicines developed at Central Philippine University mga ka-native, nakita namin pala tumataas yung white blood cell or what we call the antibody count ng ating mga manok
to the point that it possesses a higher tolerance to the infection. Ibig sabihin na tolerance po maka-native, nandiyan ang microbiome maka-native sa katawan ng manok po ninyo. Kaya lang, there will be no sign or symptoms na magpakita na indeed na mayroon siyang presensya po ng Mycoplasma causticum. Yung kagandahan kasi sa paggamit ng ating mga phytomedicines maka-native. So ang pangamay talaga, kahit basta may sakit ng mga sayop ninyo, talagang kasama palagi niyan is what they call the pananalay. Except, as I mentioned kanina, if the immunity tumataas na, walang problema. Like what is happening in right now. Sabi ng WHO, may bagong strain naman ng COVID. Pero yung tao, parang kayang-kaya na withstand because of what they call the vaccination immunity na nakuha natin during the height of COVID. Pangalawa is what they call the nasal discharge. Ibig sabihin po, may sipon ang manok. Yung po bakit na sa ating maka-native during the early part of the reinfection, mas maganda kung ka-native kung gabi, try po ninyo na magdaon ng flashlight and then pailawan po niyo ang bandang tuka ng manok po ninyo. Bakit? Pag sinisipon yung manok nyo on the early stage, makita po niyo para ba nagsashine sa ilalim ng ilong niya, ibig sabihin po may sipon yan maka-native. So, para maiwasan mo sa mas maaga, para maiwasan mo, hindi ko nakita mo, di magawa mo ng paraan, di ba, maka-native. And right now, we're working on the development of early disease detection kit. Yung maka-native sa ngayon po, ang pinapokusan po ng Central Philippine University, alam niyo maka-native, ang sakit kasi, panadapuan ng manok po ninyo, ang paglaki niya is affected. Baka manghina baka magtagal yan lumaki yung maka-native. And that is why that dito sa CPU right now, tatlong estudyante namin dito, apat pala na estudyante namin dito, is working on the thesis on the development of the early disease detection kit. Ang sa ngayon, work out po natin is the Mycoplasma causticum and then yung Staphylococcus po maka-native. Para at least kung ikaw ang gumagamit ng mga phytomedicines or possibly sa iba na gumagamit ng antibiotics hindi pa nag-occur ang signs and symptoms, makita mo na kung anong sakit, hindi mabigyan mo na ng karampatang pantambal ang sakit na yan. Alam niyo maka-native, giving the specific medicine to the disease of chicken much cheaper compared than the broad spectrum type. Dito lang sa Philippine Native Chicken maka-native, dati yung 50 ml namin, mura pa rin. May increasing isda na sa dating January 1, increasing isda na is piso. So, ibig sabihin, ganyan po kami mag-increase. Yung iba, umaabot hanggang ilang piso yan dito po. Kayang-kaya pa rin yung maka-native. But, masyadong epektibo po yan maka-native. So, sipon. Pangalawa, is that in terms of what they call the sneezing, pag-hatching. Alam niyo maka-native, ang mamanok kasi, hindi niya makaya magpalabas ng o guminhawa diyan sa mga bunganga nila, yung kung bakit nag-hatching sila. And yung hatching kasi na yan, it will bring pressure dito po sa ulo ng manok po natin, yung kung bakit na minsan nagkakaproblema na po. And that is why that ang pag-hatching kaya lang, basta may sipon, may halak, may hatching din. Ang even what they call the halak, and then we have also even in some cases of what they call the avian malaria, meron din. Pero, ang pupininto dito is in terms of what they call the facial swelling. Pareho sila sa may Mycoplasma causticum, paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo, pag isa lang yan ang namamaga na mata po, ibig sabihin po, hindi po yan kuraysa Pero pag dalawa na yan po namamaga, ibig sabihin po, kuraysa na yan. Yung kung bakit, yan ang permanente na differentiation between Mycoplasma and the infectious coryza ng ka-native. And then, ang isa pa dito is in terms of what they call the diarrhea. Yun ang ka-native. Yung bakit sabi natin is that sa mga sakit kasi, pati yung digestion process is also impede, because ang katawan ng manok po natin is working against
the infection present in their body, mga ka-native. Yung kung bakit na pag may sakit na manok nyo, lalo na pa sa mga pullets, no, yung mga replacement stocks po ninyo, now once they will be infected by coryza, mga ka-native, na egg laying will be delayed. Yung kung bakit na pwede bang huwag nating i-allow that kind of infection na mag-prevail po, mga ka-native. Otherwise, no, kawawa po ang ating kawan ng manok. And then, the last one is in terms of what they call the loss of appetite. Kayo nga, sa ano yung mata mo, paano makita ang kinakain mo, tinutuka mo, di ba, mga ka-native? And despite that, no, yon ang isa sa mga clinical, ito po ang mga clinical signs, no, of what they call infectious coryza, mga ka-native. No, kaya lang, no, medyo ang panahon natin, no, we are only 30 minutes for this one, no, and hoping na nagdagan natin, no, sa sunod naman episode natin, no, pagtapos na bagong taon, no, dito naman tayo po, no, balik naman tayo sa Wednesday and Friday, na but is what we call the recorded one, because of the hectic schedule also that we have, patiming-timing lang nagawa natin dito, para at least makapaabot pa rin tayo ng informasyon. And thank you pala, no, sa mga nag-share ng ating mga short videos, no, about what they call the fireless brooding technique. Ang tabayan lang po ninyo yan, no, dugtong-dugtong po yan, mga ka-native, no, para at least no, mabuo na natin ang fireless brooding technique, and then up to the growing cycle po ng inyong mga manok, mga ka-native. That is only about mga tag 2 to 3 minutes na video. Na if you found that video interesting, and then if you found it na makatulong po, pakishare naman po dyan sa pages po ninyo para mas marami pong ating maabutan. Kaya lang, mga ka-native, na December 29 na, bukas December 30, Sunday December 31 na. Ibig sabihin po, mga ka-native, na advance na happy and a prosperous New Year po sa atin. Sana po ang 2024 na magiging gabay po natin, na kung saan po mapalawak pa natin na ang industriya ng native chicken sa Pilipinas. Lalo na paglaga using what they call the commercial na production technology, or technology packages for commercial production of Philippine native chicken. And that is why that we are doing it at Central Philippine University. Yung kung bakit na sa ating mga native auto at Philippines, if you can find time na makapunta po sa Iloilo, no, ang gawin po natin, mga native, please contact na ang mobile number na makikita po nyo dyan sa ating dashboard. Na para at least, no, sabihin niya kay Miss Amy, no, Miss Amy, pwede ba mag-set ng schedule para makausap ko si Doc James? No, para at least punta niyo dito, no, talaga magkita-kita po tayo, mga ka-native. Sa mga taga-Iloilo na gusto po mag-join, no, in this venture that we have, no, on the commercialization of technology, no, and if you want to raise chicken by the hundreds, no, you can visit our place dito po sa Central Philippine University. Sabihin nyo lang, no, sa guard, no, saan ba dito yung manukan, para at least they can guide you papunta po dito. No? So again, in behalf ng aming Presidente, no, Reverend Dr. Ernest Howard Regohoy, kasama na po aming Chairman of Board Trustee, Atty. Peter Cordera, at saka kay Ms. Dana Maristo Gabasa, ang aking technical partner, at sa lahat po ng staff ng Philippine Native Chicken, ng Central Philippine University. Now we're extending our gratitude sa lahat-lahat ating follower. We are now almost 185,000 followers. No? Hindi pa yan binubos po, mga ka-native. And thank you also to our followers from India, from Indonesia. No? Almost 3.5% of 185,000 followers that we have came from Indonesia. Now, thank you to our Indonesian brothers for the trust and confidence that you have given, no, to Central Philippine University, in hoping that the short videos that we produce together with the caption can be of help, especially in your own endeavor there in Indonesia in raising your own local chicken, no, for commercial production. Now again, this is your friend and host, no, si Philippine Native Chicken. Kaakibat po nyo sa pag-native chicken commercial scale. Doc James, for sure. God bless and keep safe and advance Happy New Year, no, sa ating lahat. No, ingat ding ingat and make sure to make plan na patulong-tulungan natin industriya to, no, by 2024. Again, maraming salamat. God bless and keep safe as always.